Welcome back mga Lodi, and welcome again to Kuya Raven Vlog. And for today's video, gagawa na naman tayo ng napakadaling gawin na ulam. So ito yung mga ingredients natin mga Lodi. So kailangan natin ng mantika dito, vegetable or kahit anong oil. At meron tayong dulong or silver fish. Yan mga Lodi. Tapos gagamit tayo dito ng baking powder. Siguro naman alam nyo na to mga Lodi. So yung seasoning ng Magic Sarap or Wow Sarap, kung ano meron kayo. Gagamit tayo ng 2 itlog dito mga Lodi. 2 eggs. Sprout. Toge. Black pepper. Kung ano man meron kayong crumbs dyan, pwede nyo gamitin. Or pwede rin hindi kayo gumamit nito mga Lodi. Meron tayong all-purpose flour. So yan lang yung ating simpleng ingredients for today mga Lodi. So ito yung paglalagyan natin. So tara, gawa na tayo mga Lodi. So ito na nga mga Lodi yung ating silverfish or yung dulong na tinatawag ng iba. So ilalagay na natin to yung ating seasoning. So alam niyo naman kung saan na ito nabibili, Asian market. So meron sila niyan, kahit anong seasoning pwede. Ihalo lang natin to dito sa ating silverfish. Ganyan lang. So halo-haloin lang natin. At ilagay na natin tong egg. So 2 egg po yung ilagay ko dito. At haluan lang din mabuti. Haluin yung mabuti mga Lodi. Simple lang nito. At ilalagay na natin dito yung ating soybean sprout or yung toge. So ayan, pagkatapos yung mahalo, ayan itsura. So pagkatapos yung mahalo mga Lodi, lagay na natin yung ating toge dito. So depende kung gaano karami ang gusto nyo. So lalahatin ko na itong sa akin dito, isang bag. So hindi ko siya masyadong didikdikin dahil minsan naglalabas siya ng tubig mga Lodi. So ganyan-ganyan ninyo lang ng kaunti para hindi lumabas yung tubig ng ating toge. Kasi kapag masyadong nadikdik yan, merong tinatawag na katas o tubig na lumalabas dito. So ganyan lang gagawin ko. Haluin ko lang siya mabuti para malagyan siya ng ating dulong of silverfish. At saka natin ito lalagyan ng pakunti-kunting harina. Pero lagyan ko muna siya ng unahin na natin yung baking powder. Ayan. So tatansyahin ko lang to mga Lodi dahil depende yan sa ano nyo. So kung gaano karami yung inyong gagawing dulong. So at least mga 1 teaspoon or 2 teaspoons. Lagyan natin 2 teaspoon. Yan. So 2 teaspoon yung nilagay ko. At haluin natin ulit ito mabuti bago natin ilagay yung ating harina mga Lodi. So ganyan lang kadali. Folding na lang na tinatawag. Fold nyo na lang, huwag nyo nang dikdikin yung inyong toge.
ilalagay na natin na gradually, pakunti-kunti yung ating harina. So tatansyahin natin to hanggang makuha natin yung gusto nating consistency. So yan, ilagay muna ako ng mga ilang kutsara. So tatansyahin ko lang po ito mga lodi. So kayo din, kung magluluto kayo, depende kasi yan kung gaano karami. So ito kasi wala tayong sukat, kaya tatansyahin na lang natin. Pero papakita ko sa inyo syempre kung ano yung klase ng consistency yung gagawin natin dito. So yan, siguro 1/2 cup ng harina yung lalagay natin. Yung sa makita nyo lang na parang magdidikit-dikit siya mga lodi. Kapag pinirito nyo siya, eh, hindi siya maghihiwalay-hiwalay. So, konti pa. Siguro at least ilang tablespoon. Or mga 12 tablespoon ng harina or all-purpose flour. Yan. Makikita niyo mga lodi, kapag kinuha niyo yan, parang buo na. Yan. So pag binaksak niyo ganun, parang buo na siya. So pag binaksak natin to sa mantika, buo na siya syempre. Saka maganda siya na iprito pagka gano'n. So pagkatapos yan mga lodi, saka ako siya lalagyan ng black pepper. So kayo mga lodi, kung ano yung type nyong condiments, pwede naman yung lagyan. Kung gusto nyo pa maglagay ng asin, or yung iba naglalagay ng chicken powder, so depende yan sa inyo mga lodi. So kayo na pong bahala. So ganyan. So siya nga pala, hindi ko nabanggit yung sa ingredients yung pagsasawsawan. So siguro naman alam nyo kung ano yung sawsawan nito. So kung meron kang suka or vinegar, lagyan mo lang ng black pepper, bawang, durog na bawang, sili, at timplahan nyo ng asin. Okay na po yung sawsawan na yun. So ilalagay ko na lang din yan dyan sa ating ingredients, pero hindi na ipapakita yung paggawa kasi meron na akong nagawang nun nandun na sa aking refrigerator. So pag naluto na to, pagsasawsawan na lang. So yan, then saka natin ilalagay yung ating breadcrumbs. At syempre bago ko to gawin, nagpainit na rin ako ng mantika ro na pagpiprituhan natin mga lodi. So ganyan lang kadali ang ating dish for today. So tansyahan lang dito mga lodi para merong crispiness yung ating gagawin. So yan, at least mga 1/2 cup din siguro nilagay ko. At haluin lang natin to ng pakunti. Ayan. Hindi natin masyadong mahaluin. Parang lalagyan lang natin siya ng texture ng breadcrumbs. Kasi ito yung malutong na breadcrumbs. So, ayan mga lodi, kung makikita nyo, pwede na yan, no? Ganyan lang. So, prito na natin to mga lodi. Ayos na to. So yan mga lodi, kung nakikita nyo, nagpainit na tayo. Medium heat yan, medium heat. So nasa medium, ayun yung pinakaano niya. Dito yung high heat niya. So yan, nasa gitna, sa medium heat. Then magbubukas po ako ng exhaust mga lodi. So pasensya na kayo kung lalakasan ko na lang yung boses ko kapag nabuksan na yung ating exhaust. So, magbubukas lang ako dito. So
yan, then magluluto na tayo. Ito ko na ito ipapaharap para makita ninyo. Yan. So, yung aking sandok ang pagsusukatan ko. Mga lodi, yan. So, yung sandok. So, ganyan kalaki yung aking gagawin. At ilalapat lang natin to dito at aayusin. Yan. Para maluto naman yung loob. Ganyan lang kadali. Magpiprito mga lodi. And makikita ko may mga brown na doon sa gilid. So siguro ready na i-flip. Dahan-dahan. Yun. Maganda yung kulay natin, but hopefully yung gitna ay maluto syempre. Ganyan lang, kaya medium heat lang, so para hindi maagad yung luto natin mga lodi. So ganyan lang kadali mga lodi yung ating pagpiprito. Kung gusto nyo naman, pwede nyo ring nipisan yan kung gusto nyo. Naman yung isa natin. Flat ko lang siya dyan. Ito muna siya gagalaw. Ipa-flat ko lang. Ito babalik na rin ko ulit hanggang sa makuha ko yung gustong golden brown na kulay. Ito lang kadali mga lodi. At para naman mga lodi, may idea kayo kung ano yung sausawan na sinasabi ko ito. Meron na ako kasing nagawa. So, suka, asin, paminta na durog, bawang na tinadtad, at yung Knorr seasoning soy sauce. O, yan lang po ang ating sausawan. So, yan. Para may idea kayo kung ano yung sausawan na ginawa ko. So, ganun lang po kadali yan. Pag halo-haloin nyo yung suka, asin, or patis. Kung wala kayong asin, black pepper, tinadtad na bawang. Kung gusto nyo maglagay ng sili, maglagay po kayo. At asukal. Yun. So, yan lang po. Ganyan lang po kadali yung ating sausawan. So, let's go. Magprito na po tayo ng ating dish for today. So, ganyan lang. Biling-bilingin nyo lang tong ating ginawa since na hindi naman siya mainit na mainit, so hindi yan masusunog kaagad. Tignan nyo, so ganyan lang mga lodi, hindi yan masusunog dahil nasa medium heat lang tayo or lower medium heat nyo para mas maganda. So ito mga lodi, habang naghihintay tayo dito sa maluto yung ating ulam, inihanda ko na yung ating pag-presentationan. Nilagyan ko siya ng napkin kasi, di ba, mamantika. So, mamaya makikita niyo yung ayos niyan, mga lodi. So, ayan pa. So, may last pa tayo sa lalagyanan. So, mga ilang minuto na lang, mga lodi. So, wait lang tayo. Hello? So yan na nga mga lodi, ito na yung ginawa nating tatawagin kong tortang dulong. Ayan nga po, so tignan nyo na mga lodi, yung ating napakasimpleng ginawa na dish for today. So yun po, pwede siyang ulam, pwede siyang appetizer. So yan po yung ating dulong na ginawa na torta. So ano pang hinintay natin, kain na na mga lodi. So yan na nga mga lodi, luto na yung ating tortang dulong. At syempre meron tayong mainit na kanin dito. So sabayan nyo na kami. Kain na po. So ayan mga lodi. At
ito yung ating sausawan. Lalagay ko na lang dyan sa ating ingredients list. So ito na po, kain na po tayo. Crispy dahil dun sa nilagay nating pangko bread, breading or crumbs pala. Ito na ay na kakamay na rin tayo. Sarap, sakto lang ng mga ginamit natin na ingredients, mga lodi. Nagtuloy na sa loob. May tao. So yung sausawan nyo mga lodi, pwede nyo lagyan ng sili kung gusto nyo maanghang. So yan na nga mga lodi, kung nagustuhan nyo yung ating vlog for today or dish for today, kung bago lang po kayo sa ating channel na Kuya Raven Vlog, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe, i-like, then kung gusto rin na matutunan ng inyong mga kaibigan, pakishare na lang po yung ating video. So hanggang dito na lang po mga lodi, hanggang sa susunod na ating pagbablog at pagluluto ng ating mga bagong dish sa araw-araw. Okay, maraming salamat.